Pigsa! Siguro naman nagkaroon na kayo nito. Masakit at naghahakot yan ng nana. Nangyayari yan kapag nagkakaroon kayo ng impeksyon sa inyong mga hair follicles. Kaya po pwede nyo pong i-expect yan sa mga areas na meron kayong mga buhok tulad ng mga muka, ng mga batok ninyo, kilikili, hita at puwetan. Isang common practice ay tinitiris po yung pigsa sa bahay. Nakasanayan man pero minsan nagiging problema yan lalo na kung hindi malinis ang ginagamit ninyong mga pangtiris. Isa pa, kapag kayo nagkakapigsa at kayo ay kumonsulta sa inyong mga doktor, po pwede nila kayong bigyan ng antibiotics. Please lamang po, pakiusap ko po sa inyo kung nabigyan kayo ng antibiotiko, pakitapos po ang inyong treatment dahil kung hindi ninyo tatapusin, po pwede kayong magkaroon ng antibiotic resistance at yung mga bacteria na nagdudulot niyan kapag nagkaroon kayo ng reinfection, po pwedeng hindi na gumana ang usual na antibiotics na ibinibigay sa inyo. Tandaan na kahit kanino po pwedeng mangyari ang pagkakaroon ng pigsa, pero kung mayroon kayong iba pang mga sakit tulad ng diabetes, po pwede yung maging mahirap sa inyong labanan ng infeksyon kaya mainam na nakokontrol ninyo ang inyong mga sakit. Kung mahina din po ang inyong immune system, isa ring rason yan kung bakit masusceptible kayo sa pagkakaroon ng mga pigsa. Kaya to prevent this, ugaling magugas ng kamay at ugaling magpa-check up lalo na kung meron kayong iba pang mga nakikitang sugat-sugat sa inyong mga katawan kahit hindi ninyo nararamdaman dahil baka yan po, ganyan, ay mayroon kayong iba pang mga sakit. At yun, almost 1 minute na to. I hope you're all 1 minute wiser. Pakipusuan kung may natutunan. See you next episode. Ingat.